Hello, hello, Cancer Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong komprehensibo at detalyadong weekly reading for June 30 hanggang July 6. So Cancer, tulad po nakagawian ha, kung mo lang makaresonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Cancer yung kaya relax ka lang. Enjoy our reading for today and use your intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages na kaloob sa'yo ng Young Spirit Guide sa ating reading for today. So Cancer, meron ulit tayong isang tanong, isang sagot portion later ha. Kung meron kang isang tanong sa isip lang, huwag mong isusulat sa baba, sa isip lang at sasagutin natin yan maya-maya lamang, okay? So Cancer, thank you again for all of your donations po ha, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Yan lang po ang paraan para supportahan nyo po tayo every time na meron po tayo reading for Cancer, every video po natin. So thank you po for your support, for your love, and for your generosity. So salamat po sa inyong hindi pag-skip ng ads. So thank you po. Okay Cancer, ano naghihintay sa inyo ngayon June 30 hanggang July 6? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Seven of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the Wheel of Fortune. Yes. In the area of what you need, you have the Emperor card. Wow. In the area of what's affecting your current energy, you have the Lover's card. Ooh, beautiful. In the area of your near future, you have the Five of Swords rather. In the area of your challenge for the week, meron kang Two of Wands. In the area of your fortune, meron kang Three of Swords. Beautiful. In the area of your divine advice, meron kang Five of Pentacles. At ang outcome mo for the week, Cancer, ano kaya ito? Sabay-sabay ito siyang bubuksan later on. So sabay-sabay tayo magugulot ko ano yan. So bago natin basahin, in detail mode, kada cards mo for the week, isipin muna natin kung ano yung lingering energy mo in your background na makakatulong sa'yo para sa buong linggong ito para lagpasan na bawat aspeto ng life mo for the week. You have the Devil card. Okay, Cancer? May mga bagay ka daw this week na dapat mong pagtagumpayan. Halimbawa, yung mga bagay na dapat mong iwasan, mga bagay na dapat mong putulin na o baguhin sa life mo. Probably, ito yung mga routines mo, mga sinasabi mo sa sarili mo na mali. Halimbawa, you always tell yourself, hindi ko to kaya, hindi ko to kaya mag-isa, o kaya you're telling yourself, mahina ako, o kaya hindi ko to kayang lagpasan. Yung parang pinapangunahan mo yung isang sitwasyon o yung isang gagawin mo, yung goal mo this week ng merong negatibong approach, okay? Cancer, sabi ng spirit guides mo, palakasin mo ang loob mo. Remove those negative thoughts. Yung mga negative thinking mo tungkol sa sarili mo, tungkol sa paligid mo, tungkol sa goal mo, maaaring ito na yung panahon for you to really start anew. Parang i-rewire mo daw yung mindset mo about how you feel about yourself and how you feel about your goal. Parang medyo palakasin mo pa ang loob, palakasin mo yung enerhiya of you going into the positivity of things, okay? Kailangan laging positibo lang, huwag masyadong mag-iisip ng nega. For some of you, for some Cancer dyan, merong mga kasama kayo sa grupo ninyo na nagiging toxic na sa'yo, nagiging dahilan kung bakit nahihirapan kang maka-move forward o kaya nahihirapan ka day by day to go on with your life kasi puro stress, worry, and anxiety ang binibigay nila sa'yo. Whether these family members o kaya kagrupo o kaibigan na parang feeling mo they are the one giving you so much na parang hard time o kaya sila lagi yung dahilan ng gulo, ng problema mo every week na parang na-realize mo kailangan ko na umiwas sa kanila. Okay? Ito yung panahon for you, Cancer, to really rethink your connections. May mga kaibigan ka o kasamahan o family members, kapamilya, na parang kailangan mo na iwasan because alam mo na sila yung rason kung bakit ka nahihirapan every time o bakit parang sila yung laging ugat ng drama o conflict. So you need to detach yourself. Parang pag may ginawa sila, huwag ka nang makipag-engage, huwag ka nang lumapit, huwag ka nang sumagot. Parang i-practice mo daw yung sarili mo na ilalayo mo yung sarili mo sa kanila and parang laging deadma. Yan, deadma. Kasi may mga co-workers tayo o kaya family members o friends, friend groups na mahirap iwasan because nasa circle natin sila. And hindi naman tayo maaaring makagalaw anytime just to go away, di ba? Just to iwan sila. Pero yung pandededma,
malaking parte yan, Cancer, para ma-preserve mo yung energy mo, ma-preserve mo yung positive energy mo at hindi ka pasukan ng negative energy nila. Okay, so this time around, may mga bagay ka rin dapat ayusin, your routine everyday, kailangan siguro mas agahan pa magising, o kaya ayusin mo na yung gamit mo. I'm seeing someone na magulo ang closet, magulo ang higaan, or yung work area, workspace ay medyo magulo. You need to clean all those things para maging clear din ang energy mo for the week. Okay, Cancer? Napakagandang clearing, cleansing time for you this time. Pwede mag-insenso ka sa house. I'm hearing that. Mag-insenso ka or mag-ano ka, parang magpa-araw ka at some point o maligo ka with asin, something like that, or salt water. Okay, Cancer, para ma-replenish and also ma-release mo yung mga negative energy in your life for the week. Okay? So, Cancer, pag-usapan natin ng yung full spread. Ilan muna ang yung major arcana sa yung buhay for the week? You have 1, 2, 3, and 4. 4 major arcana ang malaking epekto sa buhay mo sa linggong ito. Namely, you have the Wheel of Fortune, you have the Emperor, you have the Lovers, and also you have the Devil card. So, 4 talagang malalakas na enerhiya sa buhay mo. Huwag ka mag-alala because the Wheel of Fortune is here. Magaan naman ang energy mo. Just have to parang avoid these energies. Okay? Kailangan mo tong ayusin, i-replenish, itaboy sa buhay mo this week para patuloy na umikot yung positive energy of swerte in your life. Okay? Ngayon, sabi ni Spirit Guides, may mga kalakasan at katapangan ka para gawin yung mga bagay na gusto mo. Ito yung linggo na dapat to. Mag-focus ka sa mga bagay na gusto mo kaya sa mga bagay na hindi. Kaya sa mga bagay na parang nagpapabagal sa'yo, nagpapahirap sa'yo. Ito yung pagkakataon na prioritize o kaya shift your focus on something na valuable kaysa sa mga bagay na alam mong pwede mo namang i-ignore, pwede mo namang i-deadmahin, pwede namang hindi napansinin. So ito yung mga pagkakataon for you na ano ba yung mas mahalaga at alin yung hindi, in order for you to really focus on what's important para patuloy na umikot yung mga swerte and also yung pagpasok ng positive energy in your prosperity this week, Cancer. Okay? Mahalaga yan. Focus lang sa mahalaga, sa maganda, sa positive kaysa sa mga negang ito. Okay? So, Cancer, yan ang paunang mensahe sa iyo ng iyong 4 na major arcana sa buhay mo for the week. Focusing on what's better, focusing on your goodness, okay? On your greatness, okay? Sa pag-usapan natin in detail mode, alam ko naman yan hinihintay nyo, detalyadong pag-uusap tungkol sa inyong mga cards for the week. At the center, you have the 7 of Cups. Si 7 of Cups, sinasabi rito na marami ka ng pwedeng gawin. Okay? Marami kang pwedeng puntahan. I'm hearing this time around, pagpasok ng July, parang nakita ko na parang open ka na to search for greatness, to search for new things for your life. Meron mga nagbubukas sa pinto para sa'yo, pero ikaw nag-aalangan ka pa kung alin ang pupuntahan mo, kung ito ba o yun, kung okay ba to. O kaya some of you are planning to do na yung mga bagay na matagal mo nang iniisip na gawin this week, na parang before gusto mo na lumipat ng ganitong trabaho o magsimula ng ganitong negosyo or try this endeavor or passion project, pero parang this week nagkakaroon ka na ng lakas ng loob at saka ng readiness. So parang sabi mo, ay why not gawin ko na siya this time. So meron ka mga planong gagawin this week na matagal na nabinbin before, maybe because you're very very busy with work or other things, pero ngayon parang meron ka ng leeway or meron ka ng right way this time na gawin na yan. For some, parang kailangan mo daw maging malinawan ka muna, Cancer. For some, Cancer, ito parang kailangan mo ng malinawan kung anong gusto mong gawin, kung anong talagang tatahakin mo industriya, kung anong passion project talaga ang bubuin mo this time, kasi ayaw mo naman magsayang ng oras, ayaw mo rin namang sa kalagitnaan ng gagawin mo, bigla kang hihinto because marirealize mo pala na hindi mo to gusto. So sabi ng Spirit Guides mo this time around, you need to really focus on one thing, okay? Kung ano yung bagay na gusto mong gawin, pag-focusan mo muna yon, doon ka muna maglaan ng oras mo, atensyon and effort, pagkatapos mo yung saka ka lumipat sa iba. So, one plan at a time, one option at a time, para hindi ka rin nauupos at hindi ka rin ma-burn out. Okay, Cancer? The 7 of Cups being clarified by the Tower card. Yes, ngayon may changes sa life mo. Parang alam mo na kung anong gagawin mo. Especially here, dalawang beses pa lang lumabas ang 5 of Swords and 5 of Pentacles. Telling you talaga this week, there will be changes. Okay? May changes sa buhay mo sa linggong ito. Kaya sabi ko, may kailangan ka talagang baguhin, may kailangan kang iwasan, may kailangan ka talagang i-release na sa buhay mo para pumasok yung mga karapat-dapat. Okay? So, changes are coming at pinapatunayan yan sa atin ng Tower card for the week. So, ngayon, parang sa mga bagay na gusto mo daw gawin, kailangan mo nang simulan daw para magbago na yung mga bagay na gusto mong gawin. Whether or not
feeling mo time na ba o is it the right time for me to do this? Pero may tawag sa iyo may pull sa iyo, especially here sa iyong lover's card eh. Ibig sabihin, meron ka talagang napili na, no? May napili ka ng work, may napili ka ng industriya, may napili ka ng idea na gagawin mo this time. O may offer ka ng napili from all of this, baka may nag-offer sa iyo na kaliwat ka ng trabaho o kaliwat ka ng offer, and ikaw nito mga karaang linggo, nakaraang buwan na parang hindi ka pa makapag-isip ng tama kung ito ba o yun. Pero sabi ng spirit guides mo this time, parang ready ka na to choose one, and it will change the course of your life from now on. Kasi naramdaman ko, Cancer, magbabago na yung routine mo, magbabago na rin yung sistema mo everyday on how you handle halimbawa your kids, on how you handle your finances, pati rin yung mga routine mo everyday magbabago because may gagawin ka na talaga sa mga bagay na ito. Okay? Congratulations, new life, new beginning. So, kung ano man po yung gagawin mo na trabaho, passion project o negosyo o kaya endeavor, anything po na balak mong simulan base sa mga pintong magbubukas na ito o mga pangarap na gusto mong gawin this time, I'm wishing you good luck and hopefully magawa mo talaga yan at lagpasan mo ito mga toxicity and mga bagay na dapat na talagang i-replenish, itaboy sa buhay mo so that mapanatili mo sa buhay mo yung mga changes na appropriate sa life mo for the week. Okay, Cancer? Congratulations. In the area of what you want, you have the Wheel of Fortune. Yes, gusto mo na magbago ang kapalaran mo. You've been stuck in this energy for a long time. Mga toxic people, toxic friends, family members na merong hidwaan o away-away o kampihan. That's what I'm hearing. I don't know why. For some of you, parang feeling mo it's so unfair na parang hindi ka pinapakinggan o hindi ka pinapaniwalaan or feeling mo outnumbered ka, yung parang wala kang kakampi, lahat sila nagkakampihan against you, no? So medyo meron sa inyo na parang may power dynamic na sobrang painful and you just want your kapalaran to change. Gusto mo magbago ang kapalaran mo and it's here. Nag-appear siya sa ating reading, kaya asahan mo, Cancer, na babangon ka na. Okay? Magbabago na yung kapalaran mo for the better. Hindi ka na laging lugmok, hindi ka na laging pinagkakaisahan o minamanipulate o parang feeling mo they're all against you. Kahit naman feeling mo wala ka namang ginagawang mali, pero they are always trying to misinterpret yung mga ginagawa mo o yung mga bagay na gusto mo. Parang kailangan lagi ng approval. That's what I'm hearing. So parang dito sabi ng spirit guides mo, now, babangon ka na. Nagbabago na ang kapalaran mo, pero tulad ng sabi ko sa iyo kanina, focus ka na lang sa importante ha, at iwasan mo na lang yung mga bagay na hindi naman mahalaga pero masakit, pero kailangan mong rewire ang isip mo to really ignore. Deadmahin mo kung ano sabihin, kung anong gawin, bahala kayo dyan, deadmahin ko kayo, pagtutuunan ko lang ng pansin yung mga bagay na mahalaga sa akin at doon iikot ang kapalaran mo, okay? Doon magbabago ang lahat because you're keeping the positive aura, positive energy within you. At walang makakagalaw niyan unless i-welcome na naman to sa buhay mo. So make sure this time practicein mo na deadma. Aasikasuhin ko na lang yung importante, okay? The Wheel of Fortune is being clarified by the 9 of Wands. Yes. Isa pang push. Alam ko na pagod ka na. Alam ko rin na lugmok ka na with all this pain, with all these rejections or temptations or anything in your life na parang alam mo nagpapahirap sa'yo. Sabi ng spirit guides, huwag ka daw susuko. Ito ang confirmation sa'yo ng 9 of Wands na huwag susukuan yung gusto mong gawin. Ito na yung pagkakataon mo na makabangon na. This time around, pa nag-apply ka na dyan sa bago mong trabaho, yes ang sagot. Kapag ginawa mo na itong trabaho na to o hindi ka mo ito sinukuan, ayan, unti-unti mo na mararamdaman yung pagbabago, yung pag-angat, yung pag-elevate mo sa life mo this week. So congratulations. Ito'y bunga ng pagod mo to ha. Bunga to ng pagsusumikap mo at bunga to ng hindi mo pag-give up sa pangarap mo. So congratulations, Cancer. In the area of what you need to be strong. Okay, Cancer, kailangan mong tapangan, kailangan mo rin disiplina this time. Meron kang mga dapat iwasan, meron kang dapat itapon na, meron kang dapat putulin. Yakapin na lang yung importante, doon ka mag-focus, ang mga mata nandito sa mga bagay na gusto mo. Pero nangailangan niya ng disiplina. Disiplina sa'yo na, okay, ito ang goal ko for the week, and from now on, ito na gagawin ko, ito na yung magiging routine ko, ito na yung magiging kalakasan ko, so I need to maintain this. Okay, Cancer, kailangan mo i-maintain yan, yung gagawin mo na yan. Consistent effort, consistent performance, hindi ka dapat lalaylay, okay? Kasi baka mamaya pag nawalan ka ng disiplina, babalik ka na naman dito, ayan. Negative na naman ang energy mo. So make sure, focus na lang sa positive, okay? Sa mga bagay na gusto mo. Emperor card is also a card of taking control back in your life. Kung dati parang feeling mo,
ang daming nangingialam, ang daming mga etcheborecheng, mga iba't ibang opinion na hindi ka makagalaw, feeling mo you're not deciding for yourself at ibang taong laging umiimik para sa iyo, ibang taong laging de-decide for yourself. So parang sabi ng Spirit Guides, ito na yung pagkakataon para sa iyo na kunin na ulit yung control back sa buhay mo. Na ikaw ulit ang magdedesisyon, ikaw ulit ang namamahala sa sarili mong buhay, the authority is yours. Nakita ko sa iyo na parang you need to gain back that confidence na ako naman this time, boses ko ang pakikinggan ko, ako ang kikilos, ako ang gagawa, ako ang magde-decide, okay? Parang you won't listen to other people, magiging independent ka ngayon. So independence, control back in your life, and also discipline. Okay, discipline this week na tuloy-tuloy mong gawin yung mga bagay na gusto mong gawin. Okay, the Emperor cards being clarified by the Five of Swords. Tatlong five ba talaga to? Five of Swords, Five of Swords, and Five of Pentacles. Tatlong five changes talaga. Changes are coming in your life na kailangan mo yakapin. Okay? The Five of Swords, dito talaga sabi ng Spirit Guides mo, maraming mga tao sa paligid mo ang tataas ang kilay sa'yo. Because napakatapang mo this time eh. Parang gagawin mo talaga yung gusto mo. At maraming tao sa paligid ang hindi agree o hindi approve dyan sa bagay na gagawin mo o sa mga kinikilos mo this time. Because ayaw mo nang magpa-manipulate sa kanila eh. Ayaw mo na maging sunod-sunuran, di ba? Ayaw mo na parang yung gusto nila lagi ang nasusunod. Ngayon parang ikaw naman ngayon ang hahawak sa sarili mong buhay na hindi mo na iisipin, pakialam ko sa inyo. Sabi mo, with the Five of Swords here, parang pakialam ko sa inyo, magalit man kayo, ito man na maramdaman ninyo, pero ito yung gusto ko, ito yung magpapaligaya sa akin, kaya I don't care. Masakit man sa ulo sa umpisa kasi nga nararamdaman mo pa rin sa pinaparamdam sa'yo, sinasabi sa'yo yung mga bagay na ayaw nilang ginagawa mo, pero nakita ko na buo na yung loob mo eh. At saka may empowering ito para sa'yo, para sige, kung ayaw nyo, okay lang. I'm doing this because I'm happy for this. Kung may problema kayo, hindi ko na problema yan. Parang ganyan. So ngayon, parang isipin mo na lang yung mga tagumpay, yung kaligayahan sa mga bagay na ginagawa mo more than the struggle or more than the confusion or parang guilty. Parang guilt trip ka kasi nila eh. Parang pinaparamdam nila sa'yo na mali ka o pinaparamdam nila sa'yo na nasasaktan sila o affected sila sa ginagawa mo. Pero parang ikaw, pakialam ko. I'm just doing what I think for me is right. Pero kung may problema ka doon, kayo doon, wala na akong pakialam. Wala na akong magagawa dyan. I'm just doing the thing that makes me happy, the right thing for me. So ngayon, take back the control at huwag mong hayaang magpa-apekto ka sa mga taong ito. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Lover's card. Yes, ngayong linggong ito, Cancer, meron ka lang papanindigan sa mga bagay na pipiliin mo. Ang dami nito, mga Seven of Cups, mga bagay na gusto mong pinapangarap mong gustong gawin sa iyong realidad, mga pangarap na gusto mo nang gawin this time, o kaya mga options and choices na gusto mong pasukin sa buhay mo coming this week. Okay? Pero meron ka na daw napili. Meron ka ng bagay na papanindigan mo na ibibigay mo lahat ng commitment mo dyan, and you're telling yourself, dito ako masaya, ito yung gusto ko, ito yung feeling ko, gagawin ko this time. Alam mo, Cancer, narinig ko na parang, okay, mga probably 6 months from now or 1 year from now, pwede pa rin magbago ito o pwede ka lumipat sa ibang mga pangarap mo, pero at least this time, malinaw sa isip mo kung anong gusto mong gawin. Okay? This time, hindi ka nagasayang ng oras, hindi ka nagasayang ng effort. Buo sa loob mo kung anong gusto mong gawin, kung ano yung patutunguhan mo, at kung ano yung pipiliin mo pagkakaabalahan this time. Like I've said, probably maaaring magbago ito in the coming years. Ang mahalaga this time, buo ang loob mo. At saka alam mo talaga kung sino ka at alam mo yung gagawin mo. Alam mo yung mga bagay na gusto mo. Hindi ito nakakalito para sa'yo. No? Nakita ko na hindi ito nakakalito for you and you just want to change your life kasi eh. Kaya sabi ko, sige, para ang dami mo kailangang iwan, ang dami kailangan changes because alam mo na kailangan na magbago. Kailangan na may gawin, kailangan na may simulan. Kaya ngayon, nakapag-decide ka na and you're choosing this thing over this thing kasi alam mo ito ang mas importante. Ito ang mas mahalaga, ito ang magbibigay sa'yo ng mas magandang kinabukasan. Okay? The Lover's cards being clarified by the Hierophant. Yes, inner knowing, higher knowing. Mas matalino ka na this time. Alam mo na kung ano yung mas importante, kung ano yung mas magandang pahalagahan, kung ano yung mas mahalagang pagtuunan na lang pansin kaysa sa ibang bagay na for the longest time, na-realize mo bigla na hindi pala yung nakakatulong sa'yo, hindi pala yun para sa'yo, at yun pala yung bagay na nagpapahirap sa'yo, no? More than
elevating you. Akala mo importante siya, yun pala hindi. Akala mo mahalaga pala siya, yun pala hindi. No, ngayon parang nagkaroon ka na ng mas matalas na isip, mas matalas na pangunawa sa mga bagay-bagay, at doon ka na lang doon ka na lang pupunta sa mga bagay na nagpapaligaya sa iyo. At nakita ko rito, Cancer, you will be peaceful here. Napakatahimik, magaan para sa iyo. Nayakapin ito because na-realize mo ito talaga yung bagay na you know for yourself, no? You know na ito yung swak sa akin eh. Ito yung soulmate kong lugar eh. Ito yung soulmate kong pagkakakitaan. Ito yung soulmate kong gagawin. For some of you, Cancer, there will be commitment on a love life, commitment on someone, na whether i-try mong maging constant date siya. I don't know why, Cancer, there is pumasok yung intuitive thought about someone getting committed to another person. Parang handa ka na mag-commit to someone, no? Kaya siguro may mga tao sa paligid mo na hindi gusto because hindi pa nila totally nakikilala itong tao na ito, pero ikaw ready ka na to commit to this person. Nakita mo yung future mo with this person at sobrang saya mo sa kanya. For some Cancer yan ha, sa mga Cancer na may love life na pinagdadaanan this time. Nakita ko na this one is serious. This one talaga is someone na talagang pangmatagalan. Ano? Pero sa iba sa inyo na hindi naman love life ang concern this time, nakita ko na you will get a mentor, someone that will teach you kung paano mo hahawakan, kung paano mo palalaguin yung bagay na pipiliin mo this time, o yung trabaho, negosyo, or endeavor na pagkakaabalahan mo. Parang makakatagpo ka daw ng taong tutulong sa'yo para asikasuhin yan o i-guide ka para mapalago mo yan ng maayos. Okay, Cancer? In the area of your near future, you have the 5 of Swords ulit. Dalawang 5 of Swords. Pero sabi ni Spirit Guides dito, ituloy mo lang yung ginagawa mo. Continue winning what you're trying to do. Patuloy mo pa rin daw iwasan ito mga taong ito kasi na-feel ko, Cancer, paulit-ulit silang babalik sa buhay mo. Parang ito-try to persuade you na ma-distract ka o para panghinaan ka ng loob o kaya guluhin ka na naman. Pero sabi ni Spirit Guides, ang layo na narating mo. Okay, in the near future. Ang layo na narating mo para bumalik pa dyan. Para makisalamuha pa ulit sa kanila o magpabilog pa ulit sa kanila. Ito yung pagkakataon na stand in your ground, defend yourself. Huwag mo ihinto yung progress na naranasan mo na. Yung progress na na-accumulate mo o nakamit mo. Ngayon, huwag ka nang bumalik sa dati. Okay, huwag ka nang babalik dun sa mga tao, sitwasyon, pagkakataon na dumurog sa'yo o alam mong hindi na importante sa'yo. Ito yung time for you to really move on and tell yourself, ang layo na narating ko, bakit pa ako babalik dyan? Okay? Ang layo na ng ginawa ko, ang layo na ng na-experiences ko, bakit pa ako babalik sa mga yan? So ngayon, continue winning, continue fighting for the future that you want to create and leave them behind. Okay? The 5 of Swords being clarified by the 9 of Cups. Woo! Alam mo na, Cancer, pag lumabas si 9 of Cups in any of our reading, this is a confirmation na kailangan mo na mag-wish. So close your eyes, meditate, and i-wish mo na yung mga bagay na gusto mong i-wish. Okay? Close your eyes. Pwede mo rin i-pause ang video kung kinakailangan. Kung mahaba yung wish mo, kung precise, concise, and very detailed, go. Pwede mo rin i-pause because the 9 of Cups is a wish fulfillment card. Yung mga pinagdasal mo, eto. Sobrang fulfilled but makukuha mo siya. Congratulations because nakita ko na sobrang saya mo. Because sa kabila ng mga pinagdaanan mo, mga away, gulo, iniwanan mo yung mga taong akala nila hindi nila naiintindihan yung ginagawa mo and nagdamdam sila. Nakita ko na sabi mo, worth it ang lahat because I'm gaining what I wanted. I'm reaching the goals. I'm getting what I prayed for. I'm getting what I wished for. So, kahit ano man ang nangyari, masaya mo sarili mo na worth it lahat ng pinagdaanan mong hirap, gulo, sakripisyo because worth it ang lahat at tagumpay na makukuha mo. Congratulations, Cancer. In the area of your challenge for the week, you have the 2 of Wands. Ang challenge sa'yo, gawin yung mga bagay na nakakatakot for you. Nakatakot kang iwan sila, nakatakot kang iwan ito, nakatakot kang i-confront sila para umalis sa buhay mo o para layuan sila. Yung mga bagay na nakakatakot, yun daw dapat mong gawin. Kasi alam mo, yun na magbibigay sa iyo ng magandang future at kasaganaan sa mga bagay na pipiliin mo. So now is the right time for you, Cancer, to leave something behind. To take a risk, okay? Have a clear vision of the future that you want to create. Yung future ba na yan, kasama sila o hindi?
Kung hindi, lakasan mo na ang loob mo, iwan yan. Yung future ba na yan, kasama to mga toxic na to mga nagpapahirap sa'yo? Kung hindi, iwan, okay? Make sure na malinaw sa'yo yung future na gusto mong buuin. Yung future na gusto mong ibigay sa sarili mo, no? So make sure ngayon, gawin na yan. Lakasan mo ang loob mo, take the risk. Take the plunge, okay? Gawin mo na yan, okay? The Two of Wands being clarified by the Devil card. Dalawang beses tumabas ang Devil card. Yes, iwan na ang mga bagay na kumakadena sa'yo. Yung mga bagay o tao na pumipigil sa'yo para ma-achieve yung mga bagay na gusto mo. Ito talaga yung pagkakataon na sabi ng spirit guides mo, you have to make a choice, Cancer. Napakalaking dalawang arcana mo na to sa buhay mo. The Lover's card and the Devil card. Pahalagahan yung importante, iwan ang hindi. Ngayon, kailangan mo daw timbangin na yan sa buhay mo. Look around in your house, in your life. Alin ang mga bagay na dapat na itapon, dapat iiwan, dapat pabayaan, hindi dapat bigyang buhay o bigyang atensyon. You have to clean your house, clean your room, clean your closet, yung mga friend groups mo o family members na alam mong hindi for you o negative for you, kailangan mo nang putulin o lumistansya ka na, okay? You need to leave this behind para makamove forward ka na sa plano mo, okay? In the area of your fortune, yes, nasa stage ka na ng life mo this time, Cancer, of healing. Nag-heal ka na away from this devil energy, away from these people. Unti-unti ka na nag-heal, unti-unti ka na naghihilom from the past experiences or past pain na talaga namang nakadurog sa'yo at nagbigay sa'yo ng masakit at bubog sa puso mo. Ngayon, unti-unti ka na bumabangon. That's very, very beautiful for you. Unti-unti ka na bumabangon from the pain, from the heartache, from the hardships. At eto ka na. Nakita ko na unti-unti ka na lumalakas at nagkakaroon ka na ng pagtibay ng loob na harapin na yung bagong simula without them. Okay? Now is the right time for you to be empowered. Okay? The Three of Swords being clarified by the Page of Pentacles. Yes, meron ka talagang bagong sisimulan, bagong yayakapin na opportunity o love life or endeavor sa buhay mo na magbibigay sa iyo ng bagong simula o magbibigay sa iyo ng bagong pag-asa na okay, nasaktan man ako sa past, nagkaroon man ako ng heartache, hardship, rejection or disappointment. Ngayon, meron akong bagong simula. Meron kang bagong yayakapin na opportunity na talaga namang ibubuhos mo ang pagmamahal mo dyan, ang atensyon mo, ang effort mo, expertise mo. Kasi nakita mo na meron pa pala akong bagong chance. Meron pa pala akong bagong pag-asa in life. I'm now ready to conquer new things. At ngayon, handa na ako na yakapin yung mga bago at unti-unti ka na naghihilom from the past. So congratulations, Cancer. In the area of your divine advice, ito ang payo sa iyo ng spirit guides mo. Ang dami mo ng pinagdaanan. Ang dami mo ng ginawa sa buhay mo na sobrang painful. Maraming mga tao sa buhay mo pinabayaan ka, o iniwan ka, o niloko ka, na-scam ka, ganyan. Sabi ng spirit guides mo, eto na talaga yung pagkakataon na ibangon mo ang sarili mo. Kaya mong daanan to. Kaya mong lagpasan to mga struggles, painful and worrying scenario sa buhay mo. Hindi ka mahina, hindi ka nag-iisa, okay? You have to focus on your strength. Focus on your advantages. Saan ka ba magaling, Cancer? Doon ka magsimula. Magaling ka bang kumanta? Magaling ka bang mag-zumba? Magaling ka ba magluto? O magaling ka ba sa computer? Doon ka mag-focus, baka doon mo makita yung pagbangon mo at yun na magamit mo para makawala ka na sa struggles mo, okay? The Five of Pentacles being clarified by the Queen of Wands. Yes. Ngayon, pagkatiwalaan mo daw ang sarili mo, pataasin mo ang moral mo, pataasin mo ang confidence mo sa puso mo, sa isip mo, na yung mga kagalingan mo, yun ang mga gamit mo para makabangon ka. Enjoy ka din. Mag-enjoy ka rin daw. Ibalik mo yung spark sa puso mo, sa isip mo. Ibalik mo yung happiness sa puso mo na, okay, this time hayakapin ko na itong bago. Magiging excited ako. Kaya ko to. Malalagpasan ko to. Makakalagpas ako sa struggle na to. Makakabangon ka ulit paunti-unti. Okay, Cancer? This is something beautiful ha. Kaya gawin mo na yan. Ang outcome mo pag-usapan natin later, but first, pag-focusan muna natin kung ano yung mga bagay na naghihintay sa'yo for the whole week. Okay? Una-una, you have older woman, nakatatandang babae sa buhay mo, probably co-worker o lola, nanay, mas nakakatanda sa'yo na kailangan mo daw asikasuhin o kausapin because may concern daw sa kanya na kailangan mong tignan this time. Another message, you have mice, discord among friends or family. Yes, hindi pagkakaunawaan tungkol sa iyong pamilya o kaibigan. Ito talaga yung mga devil energy na kailangan mo nang iwasan, okay? Parang bigyan mo sila ng space at this time. Another message, you have diamond. You'll be receiving or giving a precious gift. Wow, meron daw regalo na matatanggap ka this time. Congratulations.
Another message, you have bird flying. News is on the way o meron daw magandang balita na asahan ka sa linggong ito. Congratulations. Another message, acts, forces working against you. Yes, may mga tao talaga nakaharang, mga devil energy para to pa rin yung mga gusto mo. Kaya naman ikaw, maging masigasig ka, ilaban mo yung mga bagay na gusto mo. Okay? Huwag kang papasindak sa mga yan. Another message, you have fire, strong emotion, passionate love or hate. Ito yon, love card. Doon ka na lang pumunta sa mga bagay na talagang passionate ka at mahalaga sa'yo. No? Okay? Yung mga bagay na alam mo magbibigay sa'yo ng importance, weight, value, worthiness. Okay? Another message, you have fun, romance, celebration, and party. Yes, ito yung pagkakataon para sa'yo na magsaya naman, mag-relax, especially Cancer na this is your birthday week. Sa mga Cancer dyan po na nag-birthday sa mga petsa na ito, happy birthday. Hopefully, ay magkaroon kayo ng successful birthday para sa linggong ito. Just enjoy life, linisin ang buhay ha, linisin ang buhay, yung mga bagay na toxic, itapon na yan. Linisin ang kwarto, linisin ang banyo, linisin ang buhay mo. Don't let other people enter your life, especially yung mga taong hindi mo kakilala masyado. Okay? Another message, you have rabbit, too much concerned with sexual matters. O yung mga sexual needs or gender related na mga questions or alalahanin. Minsan kalimutan mo na muna yan. Learn to focus on yourself. Yung mga temptasyon o sa mga married dyan, sa mga may relasyon dyan, iwasan ang temptation this time. Okay? Learn to be committed. Learn to value your commitment and your mga paninindigan, okay? Another message, you have happiness. Ngayon, isipin mo ang kaligayahan mo, pure happiness, true happiness, na hindi mo nakukuha ng parandalian lang sa ibang tao. Akala mo kaligayahan yun pero hindi pala. Temptation lang pala yun, okay? This time, another message, January. Importante po ba sa inyo ang buwan ng January? Probably anniversary or birthday. This is a confirmation na kailangan mong isipin daw yung taong yun na may January sa birth chart niya. Or, for some of you, meron kayong milestone na mangyayari sa buwan ng January. Congratulations. So, Cancer, bigyan pa kita ng additional messages na pag-focusan mo para sa linggong ito na magbibigay sa iyo ng kalakasan para itawid ang linggong ito. You have balance, yes. Ngayon, kailangan mo talagang balansehin ang buhay mo. Itapon ang mga dapat itapon, pag-focusan ang mahalaga. Balance. Work hard, play hard, and focus on what's important para hindi ka malungkot, hindi ka malugi, hindi ka panghinaan ng loob. Okay? Focus on what's important. Another message, ang outcome mo for the week, ano kaya ito? Pag-usapan natin. But first, ihanda mo na, Cancer, ang iyong isang tanong sa isip lang ha. Huwag mong isusulat sa baba, sa isip lang at sasagutin natin maya-maya lamang. Your Cancer, the outcome for the week, you have the Two of Swords. Oh, kailangan mo talaga mamili. Kailangan mo magkaroon ng clear mind on what you truly want. Okay? Cancer, at the end of the week, meron ka daw dapat na pagdesisyonan na isang bagay. Pero sabi ng spirit guides mo, yung dalawang option mo, hindi lang yan ang option mo. Meron ka pang option 3, option 4, option 5. Kailangan mo lang buksan ang isip mo. Baka masyado ka natatali o nako-confuse sa dalawang direksyon. Baka meron pa daw ibang bagay. Baka daw meron pa ibang pagpipilian dyan na pwede mong piliin o pwede mong tignan. Okay? Don't settle muna for these two things, okay? Meron pa daw na ibang bagay kang pwedeng tignan at buhasiin mo pa yun, baka yun daw makatulong sa'yo, okay? Ngayon, ang mahalaga, follow your heart. Okay, follow your heart in your decision. Okay, the Two of Swords is being clarified by the Ten of Cups. Woo! Yes, follow your heart because happiness entails there. Okay? Ten of Cups all about happiness, harmony, kapayapaan, kasaganaan, kaligayahan for you and your family, for you and your loved ones. Okay? Ngayon, sabi ni Spirit Guides, yung decision mo daw dapat mag-ugat sa iyong kaligayahan, mag-ugat sa ultimate happiness for you and your family. Dapat daw iniisip mo rin yung mga taong mahal mo sa buhay sa decision mo na ito. Okay? Mahalaga yan. Sundin mo ang puso mo para sa iyong kaligayahan. O napakagandang outcome mo for the week na ito sa po kayo naka-resonate. That is your June 30 to July 6 reading. Dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot for the week. Cancer, close your eyes. I-focus mo lang yan sa question mo for this time. Spirit Guides, ibigay kay Cancer ang sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng dalawang angel whisper card na magko-confirm sa sagot na to this time. Yung angel mo nasa paligid mo lang, Cancer, at ginagabayan ka sa tanong mo na ito this time. You have 1 and you have 2. Okay, Cancer, open up your eyes. Inhale and exhale. The answer to your question is the Queen of Wands in reversed, the Sun card in reversed, the in the near future, and
Trust. Okay. Sa ngayon, Cancer, tungkol sa question mo, medyo malungkot ka o hindi ka pa kumpiyansa masyado dyan sa question mo. Parang pinapanghinaan ka na loob o natatakot ka kung matutupad ba to o mangyayari ba. With the sun card here, feeling mo talaga very down ka. No? Sun card in reverse, parang sobrang lungkot mo. Hindi ka makapag-isip ng tama. Feeling mo there's no other option. Parang wala kang freedom to choose yung bagay na yan. Parang tinatanong mo, magiging maligaya ba ako dito? Is this really for me? Siguro tinatanong mo kung ito ba talaga ang tamang desisyon, ito ba talaga ang dapat kong gawin. Sabi ng angel mo, in the near future, para magkakaroon ka pa ng kalinawan kung yan ba talaga ang gusto mo, kung yan ba talaga ang para sa'yo. Sa ngayon, malabo pa daw. Kasi parang hindi ka pa totally masaya o hindi pa totally buo sa isip mo kung yan talaga ang gusto mo. Because hinahanap mo pa rin yung total happiness or complete happiness dyan. Sabi ng angel mo, trust ka lang, magtiwala ka lang na darating din yung para sa'yo o darating din yung swak na swak for you in pertaining sa question mo. Ngayon kasi parang in the near future pa malabo pa this time. Okay, Cancer? Kasi kailangan mo pang hanapin yung ultimate happiness at kailangan mo pang maging confident dyan sa bagay na yan. Kasi parang hindi pa solve hindi pa totally buo na yan talaga yung para sa'yo. So ngayon, pagkatiwalaan mo na in the near future darating talaga yung kalinawan, kaligayahan at freedom to choose yung bagay na yan. And trust ka lang daw sa process. Trust mo lang yung spirit guides, universe, si God na ibibigay sa'yo at the right time. Okay, Cancer? So balik ka ulit next time, itanong mo ulit yan, probably baka magbago na. Okay, Cancer? Hopefully nasagot ko po ang iyong tanong. This is your isang tanong, isang sagot portion. And sa po kayo nakaresonate sa iyong June 30 to July 6 reading, hopefully po nakaresonate kayo sa mga bagay na yan. Thank you again for watching hanggang dulo ha. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.